Ay, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Mga kaapobano, narito po tayo at mag-DIY tayo sa med. So, pinangalan lang dito ay Samnan. Pero ito ay, ang issue nito ay maingay masyado. Sobrang ingay na. Ibig sabihin, bearing ang problema nito. Makikita nyo naman mga kaapo ba, no? Kung gaano siya karumi. Ito ay ating lilinisin. Pagkatapos, tatanggalin natin ang pressure, automatic pressure, at saka lilinisin natin. Babaklasin natin ang rotor nito. At papalitan natin ng ang size ng bearing niya ay kailangan sakto ang kung ano ang tamang at ito naman ang kanyang mechanical seal. So, pagka ikaw ay nagbaklas ng anumang motor, ay kailangan mo ang isang mechanical seal dahil para maiwasan ang paglilik ng isang water pump. At hindi mawala ang Allen key pangtanggal dito sa kanyang water pump nakakonect sa motor. Ito yung Allen key number 5. At ito naman ang gatin para matanggal natin yung lumang bearing, gagamit tayo ng puller. Ito ang puller na ginagamit ko rito. Dinudugtungan ito para humaba. Adjustable puller. At hindi rin natin maiwasan na gumamit ng WD-40. Kasi nakikita ninyo sa itsura nito, napakakalawang. Kaya, kailangan natin ng WD-40 na manggagawa o kailangan mo padalhin doon sa paggawaan. Kasi hindi lahat ng gumagawa ay totoo. Meron dyan nananaga. Pero hindi lahat. Tabi-tabi po, bato-bato po sa langit. Tamaan, huwag magalit. Ito ay medyo malala dahil po maingay. Pag hindi maagapan, masusunog ang kanyang motor. Kasi hindi niya kaya papaikutin ang rotor. Kaya magkukos na masunog yung pinaka rewinder coil niya o yung pinaka motor niya. So ito lang ang mga kailangan bago kayo mag-overhaul ng motor. Dalawang bearing, papalitan ng harap at saka likod. At bago rin nyo babaklasin, huwag nyo nang ibabalik ang lumang mechanical seal. Dahil magkukos ito ng leak. Papalitan din ng bago. At huwag niyong kalimutan, bumili ng puller. Basta pangmaliit na puller, hindi yung pangmalaking puller. Okay? At ngayon ay umpisahan natin. Lilinisin ko kasi hindi na pumapasok ang Allen key dahil sa sobrang dumi. Okay? Ito ay gumagana pa yung kanyang pressure. So, tanggal-tanggal mo na lang muna tayo para sakaling ay masimulan natin. Unahin ko muna ang puller. Itong tanggalin. Water pressure. Okay, Miming. Magbablog tayo, Miming, ha? Huwag kang mag-alala. Kasama ka, Miming, sa ating pagbablog.
Ito ay cordless na 18 volts na Drake hand drill. At gagamitin natin ang itong kutsilyo or knife para sa mahirap na tanggalin ng mga tape nito dahil lutong-lutong na. Hindi alam kung saan to. Kaya nga pala guys, gumagamit pala ako ng PVC connector. O itinatawag na wire screw. Kahit saan po, hindi ko masyadong perfect ang pangalan nito. Pero may nagsasabi na ito ay wire screw at ito naman ay PVC connector. PVC screw. Madali lang ito. Turn left pag niluwagan. Clockwise left. At matatanggal na. Ito po ay nakakonect ito sa water pump at saka pressure. Next, tanggalin natin ang connection. Next, luluwagan natin ito. Meron ako dito, size 1 inch. Para mabilis ko pihitin, kakabit ko muna ito. Turn left to remove. Hindi lahat ng pagtatanggal ng thread ay kaliwa lahat. Merong pakanan ang luwag, pakaliwa ang pagigpit. Pero kadalasan ang pakaliwa ang pag tinatanggal. Pero hindi lahat. Malalaman mo ang isang thread kung ito ay salungat dahil ang ngipin niya ay iba. Ganito lang guys, kasimple. Kailangan natin ito para mabilis matanggal. Next guys, maglilinis muna tayo. Pero bago yan, kailangan natin protektahan ang ating ilong dahil mahal po ang gamot. Ako ay allergic sa mga ganito. Pag nasingot ko ito, isang buwan, hindi mawawala ang sipon ko. Allergic ako sa mga ganitong bagay. Kaya ingat. Yan ang mga kalabang ko. Pero minsan, hindi maiwasan. Kahit pa paano, wala akong face mask. Wala akong towel dito. Kukuha tayo. Para safety. Safety ang ating ilong.
Ito na guys. Tarang! Ito. Ito ang ating gagawin. Face mask. Good morning. Sabi nga nung napagtanungan ko, sabi niya, hindi na daw good morning. Dahil good evening na daw, gabi ni. Sabi ko, naghahanap ako ng good morning na towel. Hindi ako nag-greet sa iyo ng good morning. Kasi ito ay pangalan niya ay good morning. Good morning, towel. So, ipihit ko nga ngayon sa ilong ko. Wala akong salamin. Okay lang yan. Ito, tanggalin natin lahat ng rusty.
Dati 4 bar ito. Ngayon 1 bar na. At hindi pa rin niya nalinis. Bakit mahirap tanggalin? So, ito ay stainless. Ang stainless ay mahirap kapitan ng rusting. Pero hindi to rusty ang kumapit dito. Dahil dati dito ang adapter o coupling male and female ay nasira. Kaya doon siya naglilik hanggang tumulo na dito. Pero bakit nga napakahirap tanggalin kahit nga ginamitan ko ng makina? Ito po ay galing sa tubig dagat. Ito ay salt water. Dumaan sa makina. Pero ang lasa lang ang natatanggal. Lasa niya yung maalat natatanggal. Naging ordinaryong tubig siya. Parang sa Maynila, nawasa. Pero yung kanyang asin ay hindi nawawala. Hindi nawawala, dumaan sa makina. Ito po ang resulta ng tubig asin. So imagine niyo pag kayo ay uminom dito sa Saudi ng tubig na baladia, kung tawagin nila, ay maasisira agad ang iyong kidney, mababara dahil nga dito. Kaya hindi naman lahat ang kasama natin dito, ang mga OFW, siguro sa 1,000,000, meron nang hindi mawawala, 1 tao, 2 tao, 3 tao, dahil sa pagtitipid, ay naisip niya umigib sa mga tabi-tabi, yung water cooler kung tawagin. Akala nga nila safe yun. Pero hindi nila alam na masisira at masisira ang kanilang kidney dahil dito sa namumuong asin. Tingnan mo naman kung gaano kumapit. Parang ini-welding siya. Kanina ko pa ito pinudpod ng pinudpod, binanata ng steel wire, pwede rin natin tawagin brass. Nga lang, rotor siya. Pinangbala siya sa drill. So, ang impact nun malakas. 2 speed ang speed niya. So, kung ordinaryong kalawang lang ito, dito kumapit. Kahit saan kumapit ang kalawang, ay madali lang. Kahit ubusin ko pa itong WD-40, gagamitin ko siya dito, isprayan ko, hindi ito tatalab. Dahil ang dumi na ito ay hindi kalawang, kung hindi asin. So, para po sa makapanood nito na may kamag-anak sa Pilipinas na umuwi dahil nga nasira ang kanyang kidney, ay huwag nyo na hong hanapan kung saan nasisira yung kidney nila. Dito po ang cost ng pagkasira ng kanilang kidney. Dito, never ko pa natikman ang baladia o uminom ng baladia. Dahil ayaw ko na one day masisira yung kidney ko. Dahil alam ko, lahat ng mga gripo dito, pansinin nyo, mga lababo, ay may namumuong asin. Asin sa butas. Kaya, yun ay, pag nainom mo yun, mababara yung kidney mo at mamamagana yun. Yun na yung poison. No?
malason ang iyong katawan dahil nga pumutok yung kidney mo or hindi maagapan ay ikakamatay na ng tao. So, naubos na ay yung meron pa akong reserba na bala. Sobrang init na yung makina. Oh, hindi ko na kayang kahit ano pang gawin ko dito ay hindi talaga natatanggal. Uulitin ko na lang. Baka makuha sa paulit-ulit. Ang next natin ay tanggalin natin ang water pump. Gamitan natin ang WD-40, hindi itong stainless. Kung hindi yung kanyang nut and bolt para naman ay lalambot siya, no? Para lumambot yung nut and bolt dito nakakapit. Yun po ang purpose ng WD-40 ay ginagamit sa nut and bolt. Pwede rin rusty. Pero bago natin tanggalin, na-applyan ko na ng WD-40 ang likod niya. Sa una may talagang sobrang higpit dahil nga rin sa pinasukan din ng asin o yung salt. Ngayon, tatanggalin ko ay kanyang supporter base. Ito. Malamang mahirap ito. Pero pwede natin gagamitin ng martilyo. Ang pagpukpok, hindi ganyan. Baka tatamaan, dadapli sa tatama dito sa kamay ninyo. Ganito ang tamang pagpalo. Okay? At hindi mo papaluin ng malakas. Utay-utay lang. Dahan-dahan. Ayan o. Yan. Kita nyo? Huwag mong paluin ng malakas o paluin ng ganyan. Pagka, babalik sa'yo ang sakit. Sakit yun. Ganon din dito ang gagawin natin. Sa halip na pukpok natin kanina ay pababa, ito naman ay pataas. Pa! Ganon naman. Okay? Kasi ang paluwag ay kaliwa. Ganon din. Huwag mong pukpukin ito. Baka ma-over, ka. Ganito lang. Konti-konti lang. Huwag mong gagalitin. Yung swabe lang na pagtanggal nito. Pagka lumuwag na, magaan na, kamay na lang. Ito ay hindi ako dalibhasa sa mga motor. Pag may kulang na idea ko, ay agad ako nagsisearch sa YT. At nanood kung paano tatanggalin, paano ikakabit, ganun lang ho. Ang aking, si Maestro YT. Nasa sa inyo yan. Ito ang kanyang bolt. Yung nut niya ay built-in. Nandyan na sa water pump. Ang motor na ito ay ito ang pinakamahal na motor dito sa Saudi. Kumbaga sa mga US lang. Meron ding mahal pero yun ay hindi masyadong ginagamit. Mostly ginagamit dito, nakikita ko kahit saan-saan ay itong
itong brand. Ito ang pinaka-brand niya. Santa Rite. De Laban WI USA. O di kay Washington yan. Hindi ko alam. Kasi Washington may DC. Ito ay AC. Okay. Ito ang pinaka-brand niya. Santa Rite. De Laban WI USA. Ito ang nut niya. Bolt. Built-in yan. So, natanggal na natin ang base niya. Ito na. Ilalagay muna natin dito para hindi siya. Ulitin ko uli ang pag-spray ng WD-40 para siya ay lalambot. Hindi masyadong matigas. Dahil pag matigas, magkukos ng mapuputol. Karamihan napuputol yan. Pero, hindi na natin yung masisisi. Hindi naman tayong gumawa niyan. At alanganin naman, hindi natin gagamitan ng puwersa. Kasi talagang yan ay matatanggal at matatanggal. Okay, next ang gagawin natin ay magtatanggal tayo. Ganun din. Gagamitan natin ng martilyo dahil nga sa dami ng ang pagtanggal ay kaliwa rin. Gumamit ng Allen key at saka rings. Back rings at saka open rings. Ipaloob ito. Okay. At ganito lang ang technique para maiwasan ng pagputol. Yan. Bumigay na. Ngayon, walang kaiba doon sa martilyo ito. Pagka okay na, malambot na, balik ta rin naman natin. At gagawin natin ay pihit lang. Okay. Ito ay may bolt and nut. Hindi ito built-in. At pag natanggal mo ang bolt, huwag mong kalimutan kunin ang nut niya. Kasi maano ito. Ang tawag nito, mawawala ito. Ito ang bolt and nut. Ibalik mo para sila ay mag-partner at itabi mo. Ganon din ang ating second na pamamaraan. Pukpukin at gumamit ng back rings at ipaloob. Okay. Hawakan at itulak. Ngayon, malambot na siya. Okay. So, pwede mo na ang kunin, balik ta rin natin. At paikutin ng kaliwa hanggang matanggal. Ngayon, natanggal na, ibalik natin ang nut. Sila mag-partner nito. Ganyan lang, paulit-ulit. Katulad din ng buhay natin. Natutulog tayo gabi, kinaumagahan, gigising. Ganon din ang istorya nito. Ulit-ulitin natin. Siya nga pala, sino po ang magpapagawa sa lahat ng bagay? Carpenter, plumber, electrical, repair. Huwag kayong mag-atubilin na mag-komento at re-replyan ko kayo. Sa mga gustong tumulong sa akin at nais nilang suportahan ang aking munting channel, Apobano TV, please paki-subscribe ang aking munting channel at pindutin din ang
button at para ma-update kayo sa susunod na aking actually marami akong ginagawa. Hindi ko lang naibibideo. Ganon din ang gagawin natin, paulit-ulit. Hawakan natin para hindi dumulas at isabay itulak. Matigas, ibig sabihin, bakit? Sprayan natin. Okay. Matigas pa rin. Ayun, lumambot. Pagka lumambot na, baliktarin natin para mabilis. At pipihitin lang. Ganun lang. Napakasimpleng trabaho kung lahat ay nakahanda at hindi ka na maghahanap. Ito, ibalik natin. At ganun din ang gagawin natin paulit-ulit. Huwag kayong magsawa. At sana huwag niyong skip kung may ads na ang aking channel para naman makabili ako ng panti lang. At makatulong tayo sa kapwa. Okay? Ganon din ang gagawin. Press and push. Okay. Lumambot na rin. Kunin at balik na rin. Ganon din ang proseso. Okay. Babalik din natin ang tornilyo para pagka binalik natin ay parehas siya. Siya rin ang ganon din ang proseso, pabalik-balik hanggang matanggal to. Kunin at balik na rin. Tapos, pihitin. Yun. Malapit na. Tatlo na lang. Matigas. Ayaw sumama. Ayun. Ayaw. Bakit kaya ayaw? Ayaw talaga. Bakit kaya sobrang ba ng igpit? Ayun. Tigas. Inamahayan na ata. Hindi kaya ito ng sobrang tigas. Matigas pa rin. Dalawang ikot na.
kaya nito? Kaya nangyari dito? Bakit ang tigas? Ay, nako. Katsamba tayo ng hakuna ta. Na. Ayaw mapihit. Sobrang tigas. Na. Nakatsamba ng makunat, tikoy. Wow! Grabe. Low the music to listen. Ito ang lumi sa loob. Walang gano ito, hindi kagaya ng GI na kakainin niyo yung yung metal. Ito yung kagandahan ng stainless at walang masisira sa loob. Although lang, ito ay pwede natin yan isprayan mamaya ng WD-40. Ito ang kanyang gasket. Round.
Paano tanggalin ito? Ang technique nito ay kumuha ng bolt. Kung wala kayong lumang bolt, ay maghanap kayo ng matigas na bagay. Ito ay lumang bolt ng motor. Mga nasisira ng motor. Okay. Itusok mo sa ilalim hanggat matamaan niya yung propeller, yung air plastic propeller blower. Tapos pihitin mo ito, okay, ng pakaliwa. Matigas. Pukpok ng konti. Sabay pihit. Ayun, tanggal. Ito ang kanyang pump protector. So, tanggalin na natin. At dito makikita mo, sira na yung kanyang mechanical seal.
Kaya nangyayari sa oil seal niya, sa mechanical seal, napakahirap tanggalin. Hoy. Ay, naku. Gusto mo ata gamitan ng cooler, ah. Ay, naku. Ay, naku. Ay, naku. Ito ay hindi makuha sa santong dasalan ay kunin sa santong basbasan. Hindi kasi makuha sa
Ano kaya dahilan bakit kailangan paggamitan ng cooler at hindi natanggal? Kinalawang na. Kinalawang na. Durog ang mechanical. Durog ang mechanical seal dahil kinalawang. Ito guys, kinalawang ang ship niya, yung rotor ship niya kinalawang. Kaya hindi matanggal yung mechanical seal dahil kumapit na. Kahit anong ginagawa ko ay hindi siya matatanggal. Supposed to be, ano lang ito eh. Minor lang ito pag hindi ganito ang issue. Madali lang. Kaya dapat talaga bago ka mag DIY ay kailangan meron kang puller dahil hindi lahat ay hanggat may magaspang dito sa gilid ay tatanggalin. Dahil dito nakapwesto ang kanyang rubber gasket
At pagka dito ay hindi maayos ang kanyang lapat, ay magkakaroon siya ng leak. Kaya ito yung pinaka-plate na kailangan talaga ay lapat yung isa at saka yung dalawa dahil magkasaklob yung dalawa nito. So, dito lang muna tayo guys at maraming salamat at antabayanan nyo ang ating pagtutuloy. Babaklasin ko ang rotor at saka dalawang bearing. May bearing siya dito, may bearing din siya na isa. Ang size ng kanyang bearing ay 6203. Dito naman ay lilinisin ng lilinisin. Dito kasi nakabase rin yung kanyang mechanical seal. Pag hindi rin maayos ito, ay magkakaroon ng singaw at magkukos ng leak. Ito ay lilinisin hanggang matanggal yung kalawang. At pag maluwag naman dito, ay pwede gagamitan siya ng silicone para sumikip. Para maiwasan ang kanyang pagtagas ng tubig. Maraming iniingatan dito sa water pump nito para maiwasan ang pagkakaroon ng tagas. Itong mechanical seal niya, siyang para hindi lalabas yung tubig, ay protektado ng mechanical seal. Dito naman, ang nakaano dito ay ang gasket. Yung pinaka-gasket niya. Ilog. Itong gasket niya, mahirap hanapin dito. Naikot ko na lahat ng tindahan. Napakahirap. Itong kanyang gasket. Dito siya nakalagay. At yun ang magsasaklob sa kanya. Ito naman para sa cover ng water pump. Para hindi lalabas ang dugtungan. Dahil ito yung dugtungan ng inner at saka yung nasa loob at saka yung cover ng water pump. Dito umiikot ang tubig. Dito. Umiikot ang tubig dahil sa bilis ng kanyang water pump ay ibubugan niya yung pressure dito sa loob doon sa pinaka-outlet niya. May inner, may outlet. Kaya dito siya naglalaro. Dito lang yung umiikot yung tubig. Kaya hindi makalabas ang tubig dahil nga sa gasket na ito, protektado ng gasket at dito sa mechanical seal. So, walang maaring lalabasan ng tubig kung hindi doon lang sa outlet. At yun lang mga kaapobano. Itutuloy natin ito. Naway pagpalain kayo ng may kapal. Maraming salamat sa inyong pag-share, pag-subscribe, pag-like sa aking munting channel at sana po ay matutunan nyo
Hindi nyo kailangan tumawag pa dahil ako hindi magaling. Hindi ako magaling. DIY lang ako. DIY lang ako. Ito pinapanood ko muna sa aking Master YT kung paano binabaklas. Pero yung iba, hindi masyadong detail kung anong technique. Sa akin ay may technique. Lahat ito ay ihanda mo ang tools na gagamitin mo. Dahil yan ay ma-encounter mo yan. Kagaya nun, hindi matanggal. Supposed to be yung mechanical seal. Pag tinanggal lang yan, pag natanggal yung pinaka-water pump niya, LEC niya, hugutin mo lang yan. Nahugot lang yun ng kamay. Ginamitan ko pa ng rings, pipe rings, adjustable. Hindi rin siya sumasama. Pinukpok ko pa. Pinukpok ko para lumuwag yung mechanical seal sa loob. Ginamitan ko ng pipe na 1/2 inch at yung 3/4 or 1 inch para mag-bounce yung mechanical seal. Pero hindi siya nag-bounce dahil nga kinalawang. Sobrang kalawang. Talagang yun lang ang kailangan. Gamitan ng puller at durugin. Ayan. Durog na durog. Maraming salamat. Kaapo Bano. Mabuhay kayo.